that yung private motor vehicle inspection may bayad noon? 1,008 po. Oh, that's bullshit. I sorry. So, ano ko yan? Hindi ako papayag. Under my watch, it's not gonna happen. Ain't gonna happen. Okay. Brake test, dapat titingnan physically. Kakalasin yung hubcap sa gulong at titingnan yung kung makapal pa ba o manipis na yung brake pads. Yes, Mr. Chair. Kasama ba yun? As of now, wala pong capacity ganun, Mr. Walang Chair. capacity, then useless siya. Kasi kanina pinag-usapan natin from the get-go, ang dahilan kung bakit marami aksidente sa kalye ay dahil nawala ng brakes. And yet, yan yung wala. Useless. Base po, I'm not talking about the emission, Mr. Chair. Here because we're talking about preventing accidents. Safety na, di ba? Passengers. So sabi niya, meron tinatawag na motor vehicle inspection, pero bago mag-register, pero wala doon yung inspection ng brakes. Bakit palaging nangyayari ito? Mga bus, passenger bus, na nawawala ng brake. Today, let's get into the bottom of this. Ano yung pinaka-root of the problem? There must be a problem here. Bakit palagi sa mga bus? Bakit sa mga passenger cars? Bakit sa mga private cars? Bibihira. Wala pa ako napakinggan mga kaibigan ko, kakilala ko, kasama ko sa trabaho na nawala ng brake. Palagi talaga yung mga passenger bus. Bakit? Ano meron? Saan tayo nagkulang? Pag-uusapan natin to at gawa natin ng remedyo. This has to stop. If you notice, dati, meron tayong mga aksidente sa dagat. Thank God. Recently, wala na. And I would like to thank the Philippine Coast Guard because inatasan ko sila na make sure bago pumalaot ang mga bangka ngayon, hindi sila overloaded and ginagawa naman ng Coast Guard yung kanilang trabaho. That's why wala na tayo na-discrash yung bangka na babalitaan. Sana po tuloy-tuloy na po yun. Now, dito muna tayo sa mga bus. Bakit? Marami mga bus na nawawala ng preno. Is it maintenance? Yes. Pero before maintenance, yung build ng mga bus o pagkabili, tatanungin ko sa, I think, DOT or LTFRB, paano ba ito mga bus na binibigyan po ng prangkisa? Are they brand new or are they surplus sa ibang bansa na converted, dumadaan sa Subic, converted from right-hand drive to left-hand drive? At kaya pagdating doon sa conversion, hindi maayos. Kaya na-apektuhan yung mechanical hanggang sa mapasok dito yung problema sa brake. Yusek Ortega. Magandang umaga po, Senator Tulfo at Senator Villar. Unang-una po, napakaseryoso po ng mga nailatag niyo po, and sa parte po ng DOTR, we take 100% po yung concern that you have raised on the matter. Sisimulan ko lang po muna sa ating kasamahan from LTFRB at saka sa LTO to start po muna yung answering the questions that you have raised. Attorney Robert Peg po, Your Honor. Robert Peg? Yes, sir. Good morning, Senator Tulfo. Good morning, Senator Villar. Sa anay po ng LTFRB, yung mga bases po na nag-a-apply po ng prangkisa, ang requirement na po ay mga brand new po yung kailangan pong maipasok po sa prangkisa po, Your Honor. Since when po itong mga brand new dapat? Mula po nung 2017, naglabas po ang DOTR po ng department order. Tapos po... so 2017, forward, puro brand new na itong mga buses. Ito yung mga lumang buses sa mga, ang mga discussion. So ito yung mga converted ata, tama? Patungkol po, Your Honor, po doon sa... Yes, wala lang po. Yes, wala lang. Yes, Your Honor. Okay, so what are you doing about it? Ito yung palagi na discuss. Ito yung mga converted, right? Surplus galing sa ibang bansa, pumapasok. So anong plano niyo po dito? Dati po, Your Honor, napapayagan po, pero dahil nga po dito sa Public Transportation Modernization Program, ang requirement na po ay bago po yung units, brand new po yung units.
At ang Paano po nalaman na brand new po lahat ng units ngayon ng mga bus company like DLTV? How do you know na walang mga lumang bus doon na 1990 pa o 2001 and dati right-hand drive yun at kinonvert sa left-hand drive? Paano nalaman? Bale po, sa hanay po ng LTFRB, Your Honor, nagdedepende po kami doon po sa year model po na nakalagay po doon sa Certificate of Registration po na ini-issue po ng LTO. So lahat ng mga units ng mga bus nila doon sa Certificate of Registration nakalagay kung anong year model. So therefore, lahat ng mga buses, public buses, especially papuntang probinsya, 2017 upward sila. Are you sure walang 2015 yan? Are you sure walang 2010? Meron naman po kasi yung year model limitation po, Your Honor, ay 15 So ibig years. sabihin meron. Meron po yun. Okay, so meron pa rin mga converted dyan from right-hand drive to left-hand drive. Yes o no lang po? Sa ngayon, Yes o no lang po? wala na po, Your Honor. No, meron. How do you account ng mga early 2000 laganap yung pagpasok ng mga buses from Japan, Taiwan, ano pa ba itong mga bansang ito, na from right-hand drive converted to left-hand drive. Yun yung mapanganib, yun yung mga nagkukos ng accident. Kasi convert mo yun eh. Sometimes hindi maganda ang conversion, bumibigay yung mga brakes, mechanical problems. These are all mechanical problems, but mostly brakes. So dapat, yung mga converted na mga buses, pace out nyo na yun. Kasi human lives at stake here. Your Honor, if I may. Yes, sir. Simula po noong 2013, Your Honor, naglabas po ang Department of Transportation na ang year model limitation na po ng mga buses po natin ay 15 years. Okay. So halimbawa po kung 2013 model ka na po, hanggang 2018 na lang po yung po pwede pong marehistro ka as public utility. Sino po nag-monitor no, dito? Time po, Your Honor, ni... May meron pag strict monitoring para masunod itong binigay niyong kautusan? Yes, Your Honor. Meron naman po dahil yearly po, may tinatawag po kaming confirmation of units kung saan po ito po yung tinatransmit po namin sa LTO na ito po ay covered pa po ng year model limitation at may kaukulang prangkisa po, Your Honor. Okay, then answer me. Kung ganun, bakit ito mga lumang bus? Hindi naman ito mga bago ang mga lumang unit ng mga bus company. Palagi nagkakaroon ng mechanical problem. Ano po sa tingin yung nangyari? Ano po sa tingin yung naging problema ang dahilan? Dapat by now nakapag-imbestiga na kayo. Dapat nakapagbigay kayo ng mga recommendation, nakapag-pass na kayo ng mga memorandum order para maiwasan itong aksidente ito. Sunod-sunod, every single year, meron at meron na di-discussion na bus at ang dahilan ay mechanical at nawalan ng brake. And I don't want to hear this kasi kung talagang ginagawa nyo lang po ang trabaho ninyo lahat, wala tayong mababalitaan na bus na walang brake. And I commend LTFRB and LTO na tuwing undas, full force kayo sa mga bus terminal para mag-inspect. Pero after undas, nagsisitaguan na kayo sa inyong mga lungga. So anyway, go ahead, answer the question. Sino po doon? Ano po sa tingin ninyo reason kung bakit palagi pong nagkakaroon ng problema ito mga lumang bus nawawala ng brake? Siguro po, Your Honor, yung maintenance po, kahit po na yearly po may annual registration po ang ating mga public utility vehicles at kaukulan po doon ay mayroon pong inspection po na ginagawa po ng roadworthiness ng LTO, nagkakaroon pa rin po. So, nandun po sa issue po siguro, Your Honor. I don't think so. LTO is not doing their job. Remember na nag-inspect ako? Kasama ata kayo na, actually, Greg, and thank you at sumama ka. DLTV, pudpud yung gulong. Pudpud, as in pudpud. At may pako pa. Totoo yun. Nakita niyo yun eh. Kung hindi ako na-inspect, papayagan ka sana bumiyahe yun. San Mark, pudpud yung dalawang gulong,
Mostly pa yung goma at meron pang pako. Yan ba in-inspect? Tapos overloaded pa, meron pang nilagay pa talagang kahoy kasi pupunuin yung upuan, tapos yung ipalalagyan pa ng kahoy para added passenger. Sana ma. Di ba? Yan ba may inspection? Just imagine, punong-puno yan at medyo yung brake mahina na, disgrasya yan. Yan yung Thailand. So, ibig sabihin, wala tayong ginagawa inspection. Pulpud ang gulong. Ilan pa kaya yung mga provincial buses na bumibiyahe na pulpud ang gulong na LTFRB ba ito? LTO? Alam ko ito mga bus company, meron silang mga motor pool at sila na nagme-maintain ng kanilang mga units. Tama? Bali? LTFRB? Tama po, Your Honor. Kayo ba gumagawa ng inspection sa mga motor pool na ito to make sure na lahat ng mga mekaniko doon ay certified mechanics? Hindi po, Your Honor. Doon nagka-problema. Ayan na, sinagot mo na yung problema. Kasi nga, yung mga mekaniko sa mga motor pool na hinahire nito mga bus company, hindi talaga mga mekaniko, mga standby lang yan na medyo may alam ng konti pagkumpuni-kumpuni, manginginom, binigyan ng trabaho, mekaniko ka na. Eh, hindi nila alam kung paano mag-maintain ng mga buses. That's why from now on, gusto ko kayo sa LTFRB mag-inspect to make sure lahat na mekaniko sa mga motor pool ng ito mga bus company ay certified. I-certify ng TESTA. From now on, effective immediately. Pag hindi certified, sisibakin yan. At mag-hire ng mga bago. Totally. Ayan na. Sinagot mo na yung problema. Thank you for answering my question. Doon sa problema. Hindi certified yung mga mekaniko. They don't know what they're doing. Patsamba-tsamba lang. Yung mga mekaniko, Sir Mark, na may konting experience. Halika rito para makamura, manginginom na dyan, tambay. Ginawa lang. Mekaniko. Ilagay nyo sa kamay ng mga tambay-tambay lang dyan. Ginawa mekaniko, ang buhay ng daan-daan, libo-libong pasero. So from now on, LTFRB, mag-inspect kayo sa lahat. Lahat. Hindi lamang din sa Metro Manila, maging sa probinsya, to make sure na lahat ng mga mekaniko sa motor pool nito mga bus company ay certified na mekaniko from TESTA. Now, kapag hindi halimbawa, alam mo, sabihin nila is, Sir, maghahanap pa kami. Shutdown muna. Really? Shutdown muna. Until such time makahanap kayo ng certified na mekaniko, and then yung certified na mekaniko, inspeksyonin bawat unit. Go ahead po, Sir Marks. Salamat, Chairman. At mabuti naman at lumabas itong kakulangan sa LTFRB. Tanong lang, halimbawa, mag-a-apply ng practice, wala bang audit nung yung bus company regarding the maintenance? Wala bang maintenance audit yung mga bus companies ever? Or kasama ba yan sa regular procedure ng LTO or LTFRB? Wala po, Your Honor. Hindi pa po na-incorporate po doon. Pero yung nga po, Your Honor, maganda po yung direktiba po ni Senator Tolfo. At least mayroon na po kaming dahilan at hindi na po magpaligoy-ligoy ang ating mga operators na ayaw po kami papasukin sa kanilang mga motor pools. So maganda po itong pagkakataon po na ito para po sa amin sa LTFRB. Siguro kasama din po namin ang LTO po para maipatupad po itong mga non-certified na Tesla product. Pero ba, pag may renewal ng prangkisa, wala pa kayong required audit bago nila makuha yung prangkisa nila or bago ma-renew? Wala bang procedure para sa safety ng mga bus? Wala po, Your Honor. Thanks, Senator.
Yeah, if I may lang po. Go ahead, Kasi Yusek. nasa topic natin Yusek po tayo Ortega. ng safety, which Yes, is sir, very yes, sir. important. Yusek. So number one po, yung na-mention ni Senator Tulfo, and we are very transparent, wala po sa task ng LTFRB yung pag-check ng motor pool hanggang sa terminal lang po. So I do believe mag-i-issue kami ng guidelines siguro po sa LTFRB para isama na rin po yung pag-check ng mga motor pool po. And if I may, no, meron lang po akong i-share sa inyong dalawang bagay na inutos po sa amin ni Secretary Bautista. This was a few months ago, tungkol nga, lalo na po, yung mga marami na po tayong aksidente. So, meron po kaming ginagawa ngayon na ma-implement na po yung Speed Limiter Act of 2016. Ito po ay RA 10916, wherein ang mga sasakyan po na malalaki gaya ng truck at saka mga buses po, yun po yung madalas na na-aksidente, ay sila po ay magkakaroon na ngayon ng obligasyon na maglagay ng isang gadget, which is a speed limiter gadget, para hindi po lumagpas at a certain speed. Sa pagkaalam ko po, ang ilalagay po natin ayon sa batas po to is maximum of 90 kilometers po, which we do believe looks a little mas safe po kaysa yung mga nakikita nating aksidente na umabot ng 100. So ito po, and I have to admit sa inyo po, matagal na po itong batas and it was never implemented. Secretary Bautista has told us to implement po as soon as possible. With this, siguro po magkakaroon tayo ng mas magandang assurance na hindi na po magkaka-aksidente yung mga trucks and buses above this accident. So itong speed limiter, ibig sabihin, hindi na meron kayo ilalagay na device doon, gadget na up to 90 kilometers per hour lang pwedeng takboy nito. Opo, yun po yung nakalagay So sa why is batas this po. not being implemented? It has been a law for some Yes, quite some time. 2016 po. I'll be very honest with you, nung nakaupo ako 9 months ago, no? After a few months, ito yung naging utos ng Secretary Bautista. Gumagawa lang muna kami ng further consultation lang po. Kasi consultation happened years ago. We just want to get the fresh, latest concerns from different stakeholders para when we implement it po, ika nga nakasabay na sa technology na tama po na ma-implement natin. If I may add lang po, isa Yes, sir. po. Yes, sir. Matagal na rin po to yung motor vehicle inspection po. Kasi di ba po lahat ng sasakyan kailangan po natin dumaan sa mga emission test po, no? Ngunit meron pong isang proseso, meron pong isang fasilidad na masasabi po natin mas angat in terms of safety, at ito po yung mga private motor vehicle inspection centers, no? So ang gagawin po namin dito ay, again, sa DOTR po to, ay magkakaroon kami ng department order, at ito po binabalangkas pa sa level ng DOTR, wherein certain type of vehicles which eventually sa dulo po ng programa, lahat po ay talagang dadaan na sa complete motor vehicle inspection bago po mag-register. Hindi lang po yung emission, but yung total check-up para po, again, even though ito more of sa mga lilit na sasakyan to, pati yun sa kanila, ma-assure po tayo. Teka muna, sir, bakit sa maliit na sasakyan? Bakit hindi po ang ibig Bruce, kasi itong bus ang nagkakadisgrasya eh. kasama po dito Usually, mga maliit na sasakyan, bibihira makarinig na aksidente. Yes. Kasi these private individuals that own private vehicles, they maintain their vehicle because alam nila, nakasakay dyan sila at pamilya nila. Yeah. Whereas itong mga buses, itong mga bus driver at mga owners, hindi naman ako nakasakay dyan, sabihin ng mga may-ari ng bus. Ako naman, naka-Mercedes ako, naka-BMW, pakialam ko dyan sa mga bus unit ko. Yeah, just to correct myself, kasi yung speed limiter na-assure tayo sa malalaki eh. So, ibig ko sabihin, sa PMIC, pati maliliit lahat po, we will have to make sure and will be sure. So lahat across the board, Across the board po yun, just to correct myself Okay, po. thank So, dalawang programa po yun, and we do hope matulungan niyo po kami sa pag-explain further sa public for this to be implemented very soon. May gastos ba yan? Speed limiter, Hindi, ayaw may speed limiter. Okay lang yun kung may gastos yes. siya. Yung sabi nyo, bago magpa-register, yung motor vehicle inspection, parehong rate lang po yun. Kasi, so panibagong gastos yan? pareho lang po. Kung ano yung ginagastos natin ngayon sa pag-register, pareho lang po yun. Kasama na yon. Kasama na po yun. So hindi papataw yun. Wala po. Kasi kung papataw yun, marami magre-reklamo. Definitely po, conscious po Sasabihin, tayo. ako will maintain yung masakyan ko, bakit ipagdadanan mo ako dyan sa ganung proseso at may bayad. So make sure na walang bayad yun. Conscious po tayo doon, and if ever meron, definitely public consultation po kailangan natin doon. No, ayoko na may bayad. Pwede siguro,
sa mga bus magbayad. Kasi may income yun eh. Nag-generate sila ng revenue at yung publiko ang nagtatangkilik doon. Pero sa mga private, let them take care of their cars. Kasi sabihin nila, binimintin namin yung kotse namin, sinusunod namin kung ano naka-specify doon sa manufacturer's book. Diba? Ba't yung pa kami papadaan dyan? Tapos gastos, no public consultation. Ayoko nang dadaan yung mga private. Dadaan po sila at magbabayad. Tama po kayo, dadaan sila sa normal process pa po nang walang dagdag singil po. Walang dagdag Yes, singil. we just make sure na pati yung lahat po ma-inspect po. Bakit hindi natin umpisahan muna sa mga lalaki, wag muna sa mga maliliit? Kasi like I said, bibihira tayo nakakarinig ng aksidente sa maliliit na sasakyan. Kadalasan talaga sa mga malalaki. Dahil like I said, again, for the second time, itong mga mayari ng mga kotse, iniingatan nila sa kanila dahil alam nila ang sakay dyan, sila at mga mahal nila sa buhay. At ginagamit nila yun para sa kanilang work. So they take good care of their cars. Tama po Whereas itong mga bus lines, itong mga units ng mga bus, hindi na may maintain to kasi yung mga may-ari, naka-helicopter, naka-aeroplano pa yan. Diba? May sarili pang yacht yan, naka-BMW. They don't care. They don't care. So, umpisa natin sa mga bus na tinatangkilik ng publiko. Opo, Senator. Let's start with that. Saka na po yung sa mga maliliit. Kasi abala pa yan sa maliliit na sasakyan. Maabala sila. Diba? Another red tip na naman. Papasok naman ulit yung mga fixer yan. Para hindi ka naku, bibigyan yung trabaho ang fixer. Para hindi ka nadadaan dyan, sa mga fixer. Wala nang bayad, pero babayad ka sa fixer. Magdagdag lang po, Senator. Precisely kaya po pupunta kami doon. That's the objective. Yung tawag po namin is non-appearance. Yun po yung objective natin na yan po ay wag na muna sa zero maliit na sasakyan, yung sabi, dagdag, ano lang yan, abala, tapos, yan, fixer, mabubuhay dyan. Sige, pagbigyan natin si Mr. Lim. Mr. Lim, Yes, magandang umaga po. Mr. Lim, kayo po ay taga? Ako po ay National Public Transport Coalition. Member din po namin yung mga bus at saka truck. Yes, sir. Mr. Chair, ang PNBIC na binabanggit ng ating butihing Undersecretary, nakademanda po yan, dinimanda ko hanggang ngayon. Because nung ilabas po yan po yung nagkaroon tayo ng special dito sa Senate na pinatigil because naging negosyo po yan. Ang nilalaban po namin, bakit yung mga motorsiklo ang inuuna? So, kaya ko po pinailan ng case yan, nasa lupon po ngayon sa Davao del Norte, dahil tinamaan yan yung mga maliliit na sasakyan na hindi naman dapat tumadaan talaga sa PNBIC, Private Motor Vehicle Inspection Centers. Ito po kasi private. Ang una po nito, 1,800. Nag-strike po kami, nagwala kami ng aming mga kasama sa transportation para ipakita na ang hinihingi namin. Wala po kasing batas ito eh. May pinasok po akong request sa Senate at saka sa Congress na kaso ng maigi. Kasi po kinuha lang po ito sa Republic Act. So, sir, that yung private motor vehicle inspection may bayad noon? 1,008 po. Oh, that's bullshit. Ay, sorry. So, ano po yun? Hindi ako papayag. Under my watch, it's not gonna happen. Ain't gonna happen. Okay. Reklamo po kami, binaba nila kasi hindi nila may pasok. Ang problema po, nagtataka ko, when I was nagpunta po kami ng Japan, Taiwan, Singapore, ang liliit pero pagdating dito, napakalalaki ng kanilang ginawang motor vehicle inspection center. Kaya po sabi nila, kailangan ng ROI pumalit mo napakamahal. Connection ko po sa mga hearing, bakit ganito kalalaki samantalang sa ibang lugar, in and out lang. Ibig sabihin, pag pumasok po yung unit, lalabas. Ang inuna po nila... No, sir, let me cut you off. Nakikita ko na ang dahilan kung bakit naglagay silang private motor vehicle inspection. Kasi merong gustong kumita. Tuwing may bagong administrasyon, may bago na kapag-isip ng racket. It ain't gonna happen. Under my watch, I'm not gonna let it happen. Magpatay na tayo rito, hindi ako papayag. Nakita ko kagaguhan yan. Tapos yung mga maliit na sasakyan, ang pupuntihan yung mga motorsiklo, puntirin yung mga bus. Yan, may pambayad yan. Kahit natagay nyo ng 2,000. For the sake of safety, why not? Wala masyadong papalag. May matutuwa siguro konti. Yung mga bus, kasi nagkakarga yan ng mga pasahero, kumikita yan. Malakas ang kita niya. Truck, dahil ang bibigat ng kargamento po. Yeah, mga truck, of course. Yeah. Mga truck. Especially may mga naglulod ng mga tunit-tunilada, mga palay, kung ano na pa mga epektos. Yun, inspect nyo. Diba? Huwag po yung mga motorsiklo, mga kotse, Jesus Lord.
Talagang dinimanda nyo? Ano nangyari po dun sa demanda? Hanggang ngayon po, hindi po nila maitulak ng husto dahil nasa korte pa po kami, still lumalabang pa rin po ako. Ang akin lang naman po, I am not against sa motor vehicle inspection, pero dapat ang unahin yung mga delikadong sasakyan like yung buses and trucks. Yung public utility vehicles po, ang question ko lang sa kanila, wala pong standard at international standard. Kaya po, yung mga traditional jeepney at ang tricycle, hindi po nila mapilit because wala pong standard hanggang ngayon sa international sa ano natin. So walang sinusunod na... Wala po. Basta pag nagsunod nun, sasalang ka, hindi ko alam kung ano yung 72 points up to this time. Pero po dapat ang inuuna po rito yung public utility vehicle. Tatlo po kasi ang aksidente sa pag-aaral namin sa NTPC. Una po, yung drug test. Tinanggal natin yung drug test. Dapat po mandatory ang drug test sa mga public utility vehicles. Hindi po siguro karapatang pantao ang tinitignan dito dahil hanap buhay po ayan at ang sakit po niyan tao. Actually last week po sa Davao, nagkaroon po kami ng mandatory drug test. Hindi po magawa ng national government yan dahil bawal, dahil po merong sinasabing karapatang pantao. Pero po kami sa organisasyon namin, pwede kaming dahil may rules kami. Na hindi ka pwedeng pumiyahe kung ikaw ay hindi magpa-drug test. Kaya po namin gawin yon. Pero sa gobyerno po, hindi. Babalikan kayo sa Supreme Court, sasabihin na naman, karapatang pantao. Second po, yung kung sinasabi ninyo sa mga buses, ang reklamo rin po ng mga buses natin, wala po silang mandatory para pumunta sa PMBIC. Meron po tayong NBIS. Ito po ang pag-aari ng LTO. Pero lahat po ng binili nila, hindi po nagamit. At hinahanap ko nga po, up to this time, nasaan yung napilili nung panahon po ni Senator, President Warren Kapaglaroyo, dahil ako po ay presidential assistant that time. Let me cut you off. So sa private motor vehicle inspection, alam ba sa mga bus, so meron tayong structure doon, structura, right? And then, ano po ang dadaan yung bus doon sa structure na yun? Ano ang ginagawa? Example natin yung bus. Yeah. Anong klase inspection ginagawa po sa bus? Before magsalita po si ED Pua regarding the process, allow me lang po yung i-address yung concern na raised ni Mr. Ariel. Unang-una po, precisely kaya unahin namin yung speed limiter because we will focus on the big vehicles po. Trucks and buses. Clear po yun. Yun talagang kailangan natin unahin dahil wala po ngayon yun. Agree ako. Tama po kayo. Sa PMBIC, tama rin po kayo, as per my consultation with LTO, IDPUA, wala pong diferensyang presyo kung sila po ay mag-emission lang or mag-PMBIC. So regarding kung later on po, lahat ay dadaan sa PMBIC, wala po tayong pinag-usapang dagdag na presyo for them to go into that. Just to assure you po. And very clear po ang inyong pinapahiwatig, and we in the OTR fully support that no increase but upgraded po yung safety check. No increase in what, sir? Doon sa bayad po sila ngayon na ginagawa po, yung sa Sir, kung sa akin, dapat yung sa speed limiter at saka yung sa sinasabi niyo pong inspection. Siguro, ano natin sa mga van, hauler, cargo trailer, shuttle service, tanker, truck, yung mga malalaki. Pwede pa siguro yung PUVs, di ba? Pero wag na po yung mga private cars. Malaki abala yun. Now, ano pong proseso? So may infra doon, papasok yung bus, example sa bus. Anong klaseng inspection pong ginagawa? Yes, Mr. Chair. Yung binanggit nga po ni Mr. Ariel Lee na motor vehicle inspection, meron po naitayong ganun sa LTO, meron po tayo dito sa May East Avenue. Dumadaan po yung sasakyan doon, mag-check po yung above carriage, under carriage, tapos yung mga gulong dito na check, may side slip test, may speedometer, may suspension test, pero baka may sound level, headlight test. May mga test po na dadaanan yung sasakyan doon sa motor vehicle inspection na iyon. Din ba yung brakes? Brakes ay importante. Hindi nyo nabanggit yung brakes. Okay. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Yun ang maraming dahilan kung bakit maraming aksidente sa kalye. Dapat brakes ang pinaka-importante. Kaya nang sa brakes, masalimot yun dahil tatanggalin, di ba? Opo. Mas ang bubuluin. So baka natin malaman na may mga nakasingit na picture doon at bibigyan nila yung picture para
igo na lang yung brakes. Yung sa brake test po, Mr. Chair, Brake test, dapat titingnan physically. Kakalasin yung hubcap sa gulong at titingnan yung kung makapal pa ba o manipis na yung brake pads. yes, Mr. Chair. Kasama ba yun? As of now, wala pong capacity ganun, Mr. Walang Chair. capacity, then useless siya. Kasi kanina pinag-usapan natin from the get-go, ang dahilan kung bakit marami aksidente sa kalye ay dahil nawala ng brakes. And yet, yan yung wala. Useless. Base po, I'm not talking about the Useless. emission, Mr. Chair. Here because we're talking about preventing accidents. Safety na, di ba? Passengers. So sabi niya, meron tinatawag na motor vehicle inspection, pero bago mag-register, pero wala doon yung inspection ng brakes. If I may, sir. Useless. Yes, sir. If I may lang po, no? Yung sa Private Motor Vehicle Inspection Center, ito po yung total check-up na hindi nga lang po sa emission po to. So, and also... You know, sir, emission is important to Yeah. me, of course. Pero again, we're here because of safety, because binagit ko ang dami mga aksidente dahil sa nawala ng preno. So, doon sa ginagawa yung safety inspection or motor vehicle inspection, wala pala doon sa pag-inspect ng brakes, lalo sa mga malaking bus. So, useless din. Ang inspect nyo lang pala yung mga chassis. Diba? Sabi niyo yung, ano pa ba yun, sa bubong. Gulong, of course, importante gulong kung put-put hindi. Pero ang importante sa akin yung brakes. Just to clarify, no? Precisely po, kaya po yung sa PMBIC na pag-uusapan namin, because sila po, and ang commitment po natin dito yung sinasabi niyo po about fixers, na hindi na po mangyayari yung papasa ka doon nang hindi ka pumunta. That's precisely what Secretary Bautista has advised us, na ang ayaw natin mangyari is yung tinatawag po na non-appearance. And that's precisely po what these groups are promising, na mas kaya po natin man-monitor yung pagre-register at pagpapacheck up yung sasakyan. That's why we are going into that direction. Instead of private motor vehicle inspection, why not public motor vehicle inspection? Public. Mag-private. Abala lang yung sa private eh. At saka like I said, for the nth time, ito mga private vehicles, inaalagaan to ng mga may-ari nila kasi alam nila sila at mga mahal nila sa buhay nakasakay dyan. Kaya minimaintain nila ito. Ito sa public ang hindi maintain. Ito yung makikita natin mausok, ito yung nadidiscuss tayo na wala ng break. So, alisin nyo na po sa private motor vehicle inspection, alisin na nyo po yan. Kasi dagdag pasakit lang yan sa mga may-ari ng sasakyan. And then dagdag hanap buhay sa mga fixer at kung sino-sino pa. So, ang gusto ko po sa public motor vehicle inspection at kasama po doon yung brakes. Yes, Mr. Chair. Mr. Balbuena, Good morning po, Mr. Chair. Mr. Balbuena is President ng Manibela. Yes, sir. Good morning po sa ating lahat. Yung mga itinayong PMBIC, hindi naman po kasi kakasya yung bus at saka trucks. Puro maliliit na sasakyan lang po ang kakasya. So nakakita na po ba tayo na pumasok doon yung bus, yung truck, na yun ang pinaka-importanting ma-inspect dahil malalaki ito. Na siyang may maraming karga na buhay na kaluluwa. Bakit hindi ito kasya doon sa tinayo nilang PMBIC? Dahil mas marami yung mga private vehicles. Yun ang pinuntirya nila dahil nga pagkakakitaan yung habol. Hindi naman talaga serbisyo at ma-inspect. Hindi po kasya kahit dyan sa may East Avenue, hindi po kasya yung bus, hindi po kasya yung mga trucks natin. Kalukuhan po yung inspection na sinasabi nila kahit brake, kahit chassis, hindi naman po ma-check doon sa PMBIC na itinayo nila. Ilang PMBIC din ang kasya, ang itinayo sa buong Pilipinas, more than 4 million o 5 million na nga po ang sasakyan natin. Kung 100 lang po yan, marami pong experiences tayo, Mr. Chair, na pipila kami doon sa PMBIC. Like isinara itong mga MBI, itong mga PETC, pumipila kami madaling araw pa lang. May cut-off din sila kung 80 lang isang araw, 100 lang isang araw. Babalik na naman kami kinabukasan. Kasi nga po, ilan lang ang pwedeng ma-inspect doon sa araw na yun. Isipin niyo sa isang region, 3 lang o 4 lang po ang nakatayo. Ilang probinsya sa isang region? Dito pa lamang po, Mr. Chair, nakikita na natin yung kakulangan. May binuksan para may ilang kumita,
at may mga isinara na dapat na mag-inspect doon sa ating mga sasakyan. Salamat, Mr. Chair. Para sa akin po, DOTR, I think suspend nyo muna yan, yung private motor vehicle inspection. Suspend it muna, pag-aralin po muna para bawas pasakit po sa mga private vehicle owners. And then, okay sa akin na ituloy yan later on, pero doon sa mga public vehicles. Dapat tulad ng sinabi ni Mr. Balbuena, yung infra niyan dapat mataas na magkasya yung mga bus, magkasya yung mga tanker. Huwag yung maliliit na pang-kotse lamang. Bakit kotse lamang ang inyong pinunteriya? Bakit hindi yung pinunteriya yung mga bus? Dapat umpisa pa lamang yung mga bus kasi yun ang kakarga ng, sabi ni Mr. Balbuena, maraming kaluluwa. Buhay na kaluluwa. Yeah, yan yung programa pong nangyari before. That's why on our part po, we will make na sila po ay magiging capable na rin po kahit sa malalaki, because precisely what you've said, yung nga po yung priority natin, yung malalaki. That's why eventually po, sila po should be and will be capable of checking big vehicles which are now being done sa LTO naman po. So, for the meantime, I would recommend na isuspend po muna itong private motor vehicle inspection. Dagdag pa sa akin ito, dagdag bayad. So, mag-concentrate muna tayo sa, sa public. Ito pong private motor vehicle inspection, outsource, kinukontrata ng LTO, at magkano pong bayad? Magkano pong kinikita ng LTO rito? Sagutin ko lang po muna yung sa presyo po, because that's a very critical question. Pareho lang po ang single po. If you go to an emission test or sa PMBIC, just to clarify po yung bagay na yon. Regarding naman po dun sa proseso, I think si Idu po yung makakasagot na. Yes, sir. So, sino po itong kumpanya nito? Saan po ito kinontrata ho ba ito? Mr. Chair, iba-ibang company po ang private motor vehicle inspection centers. This was started noong 2018, 2017. Because of lack of inspection centers po ng LTO, nagkaroon po ng guidelines ang DOTR to accredit private motor vehicle inspection. This is in support po dun sa mga existing inspection centers ng LTO para ma-inspect yung mga sasakyan. Then, yun nga po yung sinasabi ni Mr. Ariel Lim, nagkaroon, supposedly i-implement po ito noong 2020, sinuspindi po muna ang pagiging mandatory. So currently now, Mr. Chair, voluntary po ang pagpahan sa PMBIC. Pumunta yung isang vehicle owner doon para po ma-inspect ng ang roadworthiness ng sasakyan niya, tapos pupunta po siya sa amin for registration. Or PETC po, Private Emission Testing Center, magpupunta po siya sa LTO, magkaroon po ng manual and visual inspection ang LTO. Kung papasa po sa manual and visual inspection, magre-register na po siya. Kasi sir, magkakadoble-doble. Meron pa yung emission center. So meron pa yung i-check yung mechanical, and then pupunta ka pa ulit para i-check yung emission mo. Sobrang pasakit, sobrang abala to. Really? Yung sa... Sana kung sige, wala akong problema din sa emission. Kailangan talaga to. Pero dapat isama mo na yung magbibigay ng services para sa emission test. Kasama na dyan yung para i-check yung mechanical ng sasakyan kung roadworthy o hindi. Para isang puntahan na lang. Hindi pupunta ka sa emission, pupunta ka din sa mechanical inspection. Ang dami pupuntahan. Ganun po ang PMBIC, Mr. Chair. Pagka kayo sa PMBIC po, with the same price na ibabayad mo sa PTC, ibabayad mo sa PMBIC, ma-emission ko sa PMBIC, and then mai-inspect ka po sa PMBIC. Right there and then. Yes po, Mr. Chair. Pero, ang pag-check ng emission, kasama na pag-check yung mechanical. Sa PMBIC po, Mr. Chair, tama. Kasama na po. Okay. Walang dagdag na presyo whatsoever. Wala po, Mr. Chair, because in 2021, MPO issued guidelines na ang presyo po, setting the price
ng PMBIC, which is the same Then, sa PETC. what you're saying is true, then wala ko nakikita problema rito. One-stop shop, parang ganon. Yes, Mr. Chair. Sa ngayon, ano po ba ito? Fully implemented ito? And hindi pa po, Mr. Chair. Option po ng isang vehicle owner, kung gusto niya pong mag-register, nataan po siya sa PMBIC with the same price. Tapos even or 1,800 pesos. Sunod po, Mr. Chair. Nasa 600. Okay, so paano yung mga ayaw mag-avail? Ang ganun po, sa daan naman po sila sa PETC. Tapos pagkatapos po ng PETC, pupunta po sila kay LTO para i-manual and visual inspection naman ng LTO. May guidelines naman po na in-issue noong 2021 na dapat pong pumasa yung vehicle owner. So kung ayaw nila sa PMBIC, kung mga private vehicles, pwede sila dun sa LTO manual inspection. So may choice. Pero may bayad pa rin pag sa LTO manual inspection. Wala po, Mr. Chair. O, doon na lang ako sa LTO. Libre pala. O, di mas maganda. Opo, Mr. Chair. Kasi ang sinasabi po ni Yusek Ortega, yung version po ng EPPETC mo, tapos pupunta kay LTO, at yung version ng PMBIC, at may inspection ka pareho po. Hindi, kaya nga, kung gano'n rin lang pala, kaya sabi ko, wala naman itong PMBIC, doon na sa LTO mismo para mabigyan ng trabaho itong mga taga-LTO natin na mga walang ginagawa. Mr. So Senator. doon na lang pa-inspect, physical inspection, tingnan yung brakes, tingnan yung brake fluid, tingnan yung mga mechanical, kung umubra pa ba, kung roadworthy, and then i-check. Walang bayad. Kasama doon sa registration. Hindi dagdag pa sa akin sa mga vehicle owners, private vehicle owners. If I may lang po, mabilis lang po. Like, to clarify yung sinabi po ni Edie po ba, pag pumunta ka sa emission, bayad ka ng 600, punta ka ng LTO libre, so 600 po yon. Kung gusto mo naman sa PMBIC, doon ka lang sa isa pupunta, 600 din po yung bayad, pero isang lugar lang po. Pero, yeah, so pareho po yung singit, kaya lang, option lang po yun ng motor vehicle owners. We do not impose naman po. Pero yung emission check, para sa akin, importante din yun. Para sa ating environment, pollution. But, I'm telling you, ang malakas na violators sa emission, hindi ito mga private vehicles, because like I said, private vehicles, most of these private vehicles are well maintained by their owners. Ito yung mga ito yung mga malalaki at saka ito mga hauler, ito mga delivery van, ito yung mga hindi masyado minimitin. Ito nakikita natin lahat sa kalye na mausok. Pero bihira kung makita ng kotse na mausok. Meron pero bibihira. Karamihan talaga. Ito yung cargo trailer, shuttle service, tanker, bus, cruise van, truck, PUVs pa. Yung mga jeep. Nakikita ko yan. Pwede kailangan siguro yung mga jeep. Meron sa vehicle inspection, kasya ba yung mga jeep doon? Asya. Yun, pwede yung mga jeep. Siguro. Tama. Yes, Mr. Lim. Sir Chair, kasi may batas po tayo na ang public utility vehicles na kumukuha ng prangkisa sa LTFRB o sa DIL, sa local government, dapat po talaga sa gobyerno, sa LTO. Ang problema po, yung mga makina nila, ng motor vehicle inspection service nila, kasama po yan dun sa charter wala po tayong mga makina. So, ibinigay nila sa private. Ang hinihingi, kaya po namin dinimanda, kasi sabi ko, unahin nyo yung malalaki. Dapat yun ang unahin dahil yun ang ma-accident. Hindi po talagang pinaparami nila kasi may universal po na makina na pag sinama mo, pwede na po yung bus truck. Pero yung pong ginagamit ng private motor inspection center, yung pong maliliit na 4,500 to 5,000 kilograms lang. So kung hindi niyo pong alam itong issue na ito, talaga pong nalilito kayo, naging po kasi itong negosyo. May gaol po ito Kaya po kami nagreklamo, pinagpapatay nila yung mga PETC na wala namang kasalanan. Nilagyan ng PMBIC, ang tricycle papupuntahin doon. Tapos isasalang yung tricycle na all 1.8, iaangat ang sidecar. Dahil nga po, upang standard Parang pinilit, hindi po katulad ng PETC, may batas po yan, Republic Act 8749 or Clean Air Act. Nakalagay lang po sa Section 21 na pwede nilang isama ang inspection. Yun lang po. Mr. Chair, kaya po kumulo ito. Dapat po talaga tumatakbo na ito matagal na. Kaya lang tama po kayo.
nagipong pera-pera ito. Pinili yung nararami na maliliit. Yung dapat na inspeksyon na malalaki, mga truck na nagdadala ng maraming pasahero o public utility vehicles, hindi po yun ang inuna. LTFRB and DOTR do a study on what is Mr. Lin is talking about. Pag-aralan nyo at baguhin nyo yung sistema. It seemed to me na it doesn't work kasi may mga reklamo. Otherwise, kung maayos yung pamalakad yan, maayos yung takbo, wala nang mga reklamo tayo matatanggap. Kanina pa si Mr. Boy Vargas ng Albuta. Magandang umaga po, Mr. Chair. Ang gusto ko lang pong kagaya po sa LTO. May mga machine po tayo sa LTO dati na dumadaan dyan. Ang problema po ngayon, hindi na nila nagagamit. Ako tingin ko po yun dapat natin buhay kasi yun po, parang ang problema po yata nila, Mr. Chair, yung budget Anong sinulit yun, sir? Yung pagka dumaan ka po doon mo makikita kung sira yung sasakyan mo, may ganito po, kung putputang gulong, pero ngayon hindi na po nagagamit ngayon yun Ako, parang hindi, anong tawag po doon sa machine na yun? Mr. Chair, it's the motor vehicle inspection. Similar to kung ano po yung ginagamit ng mga private motor vehicle inspection, yun din po yung meron ng LTO. But on the part of LTO, pwede po yung mga heavy vehicles. Yun dapat buhayin natin yun. Ginagamit naman po yung iba po, kasi nasira na, hindi po... Kung nasira na, palitan natin o palitan natin ng bago. Budget na natin because we're talking about the safety of the public, of the riding public, safety of the commuters. Diba? So, kung natin, if you need budget, then ilalakad ko sa susunod na budget hearing na magpunduan natin to. Kung saan napupunta sa mga flood control, kung saan ang mga useless, mga inutol, billion-bilyones, why not this? Na napaka-importante because buhay ng mga tao ang nakasalalay. Buhay natin ito. Salamat po, Mr. Chair. Diba? Gumawa po kayo ng sulat sa amin how we can help you on this. Diba? Yung plano ninyo tungkol sa pagbubuhay nito at magkano ang gastos. And then we will help you as chairman, committee chairman sa Senate, sa public services.